Kumusta po sa ating maginigiliw na taga-subaybay sa ating pong palatuntunang ugnayan? At kaya po ugnayan ang pamagat ng ating palatuntunan ay sapagkat ninanais po nating pagtibayin ang ugnayan ng tao at ng Diyos. At sa ating pong palatuntunan ay meron po tayong pag-aaral ng mga salita ng Diyos, meron po tayong gawain ng pananalangin, at higit sa lahat, kasama rin po dito yung ating pagdiriwang ng banal na hapunan ng Panginoon, sapagkat ito po ay isang konkretong binigay sa atin ng Panginoon na paraan upang tayo ay maalala natin siya at ang ating pakikipag-ugnay sa Kanya. So sana po saan man kayo naroon sa iba't ibang panig ng bansa ng Pilipinas at maging sa buong mundo, sana po kayo po ay nasa mabuting kalagayan. At umaasa po tayo na tayo po ay magkakaroon ng makuhulugang Pasko sa kabila po ng mga pangyayari sa ating daigdig na patuloy ang paglaganap ng COVID virus. At ito po nakakabahala, merong bagong strain, kasi nagbabago, nagmutate yung pong virus, meron pong bagong strain na nadiskubre na ang sabi po ay mas nakakahawa daw ito. Gayunpaman, isang good news din po, at palagay ko alam na po ninyo ito, na tayo po ay meron ng bakuna na nadiskubre o na-imbento, na-formulate. Dalawa pong company ang inaprubuhan ng Amerika, yung sa Pfizer-BioNTech at gayon din doon sa Moderna. At sana po makarating na rin po dito sa Pilipinas yan, no? Dahil kailangan din po natin. Babasahin ko ang isang salmo para sa atin pong pagpupuri. O kay buti ng umawit at magpuri sa ating Diyos, ang magpuri sa Kanya'y tunay na nakalulugod. Ang lungsod ng Jerusalem muli niyang ibabalik sa Kanyang mga lingkod na natapon at nalupig. Yaong mga pusong wasak ay Kanya ring lulunasan, ang natamo nilang sugat agad-agad tatapalan. Alam niya't natitiyak ang bilang ng mga tala, isang tinatawag, yaong ngalang itinakda. Si Yahweh na ating Diyos ay dakila at malakas, taglay niyang karunungan ay walang makakasukat. Pagpalain po tayo ng Diyos sa salmong ito, tayo po ay manalangin. Panginoon, pinupuri ka namin at pinasalamatan sapagkat muli ay magkakaugnay kami sa pamagitan ng palatuntunang ito. Hindi man kami sabay-sabay, subalit ang diwa po namin ay may pagkakaisa. Dalangin po namin na patuloy kang kumilos, lalong-lalo na po sa mga kapatid na dumadaan sa mga pagsubok at mga pagkakasakit, at nagagalak po kami na madiskubre ang bakuna na amin pong gagamitin upang labanan ang paglaganap ng COVID-19. Ingatan mo ang mga nasa front lines, yung mga doktor, mga nurses, at iba pang nakapaloob sa sistema ng pagdadala at pagsagip ng buhay. Panginoon, kami po'y umaasa na hindi nyo kami pababayaan kahit na kami po ay tatawid na sa isang bagong taon, at kami po ay patuloy din na nagdiriwang sa iyong kapanganakan. Panginoon, ito o Diyos ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon at tagapagligtas. Amen. Amen. Para po sa ating pagbubulay ay nais kong basahin itong sinasabing awit ni Maria, no? At ang tawag po dito ay the Magnificat, no? Okay. Mula po sa Lucas 1 talatang 46 at hanggang 56, 46 to 56, 10 talata po yan, okay? Ganito po ang sinasabi.
At sinabi ni Maria, ang puso ko'y nagpupuri sa Panginoon at nagagalak ang aking espiritu dahil sa Diyos na aking tagapagligtas, sapagkat nilingap niya ang kanyang abang alipin, at mula ngayon ako'y tatawaging mapalad ng lahat ng saling lahi. Dahil sa mga dakilang bagay na ginawa sa akin ng makapangyarihan, banal ang kanyang pangalan. Kinahabagan niya ang mga may takot sa kanya sa lahat ng salit-saling lahi. Ipinakita niya ang lakas ng kanyang bisig at pinangalat niya ang mga palalo ang isipan. Ibinagsak niya ang mga hari mula sa kanilang trono at itinaas ang mga nasa abang kalalagayan. Binusog niya ng mabuting bagay ang mga nagugutom at pinalayas niyang wala ni anuman ang mayayaman. Tinutulungan niya ang kanyang bayang Israel bilang pagtupad sa pangako niya sa ating mga magulang, kay Abraham at sa kanyang lahi magpakailanman. Pagpalain tayo ng Diyos sa pagkakabasa ng mga salitang ito. Kapag tayo po ay nakakarinig ng mga awit, ano yung sumasagi sa ating mga damdamin, sa ating puso at maging sa isip? Siguro sasabihin nyo, depende kung ano yung himig at kung ano ang mensahe ng awit. Depende, no? Kasi, ayun nga, depende sa mood at message. Kaya halimbawa po, kung isang love song ang inyong pinapakinggan, where do I begin to tell the story of a love? Yan, no? Tungkol sa love story, di syempre, lalong-lalo na kung meron kang boyfriend, girlfriend, di kasama pang kilig yan, no? Okay. O kung ang tema ng awit naman ay tungkol sa pag-ibig sa bayan, di ba? Tulad ng aling pag-ibig pa ang hihigit kaya sa pagkadalisay at kalimutan ko na ba? Tulad ng pag-ibig sa tinubuang lupa, wala na nga. Kwan po yan, ginawa po yan ni Andres Bonifacio. So, depende po sa kung ano ang mensahe ng awit na yan. Lalong-lalo na yung mga himno, no, na anthem na maestoso, tulad ng Hallelujah chorus ni Handel. Hallelujah, Hallelujah. Talagang tatayo po ang iyong balahibo kapag naririnig po natin yan. Ito pong awit ni Maria, ano naman po kaya ang damdamin na sumagi sa iyong puso at isipan? Ang sabi po sa title dito po sa Magandang Balita Biblia, ang awit ni Maria. Pero ito rin po ay kilala bilang The Magnificat, sapagkat sa Latin po yung pong sinabi po sa verse 46, ang puso ko'y nagpupuri, ayan, sa Panginoon. Ang sabi dyan ay, my soul magnifies the Lord. Kaya yung Magnificat ay galing po dun sa English ay magnifies the Lord. So, ano ba ang sinasabi ng awit na ito? Ano bang sinasabi? Ito ba'y magandang awit? Anong damdamin nga pala, no? Kasi merong bahagi dito na maaring matakot kayo, no? Meron pong nakakatakot dito sa awit na ito, no? Okay. Isa-isahin po natin kasi po meron pong tatlong masasabi nating application ang awit na ito. Ano po? Una po ay sa pang-personal. Lalo na po kay Maria. Siya po ay binigyan ng Panginoon na ng isang napakagandang at pambihirang karanasan, ano? Halimbawa po, ang sabi niya,
Ang puso ko'y nagpupuri sa Panginoon, nagagalak ang aking espiritu dahil sa Diyos na aking tagapagligtas. Ayun, yung kagalakan ni Maria ay umuugat doon sa kanyang pagkakilala sa Diyos. At ang tawag po niya ay Diyos na tagapagligtas. Ayun. Lalong-lalo na kung dadalhin po natin sa ating mga sarili na tayo'y nakaranas ng kaligtasan ng Diyos, abay talagang magpupuri ang ating mga puso. At hindi lamang yan, sapagkat nilingap niya ang kanyang abang alipin, at mula ngayon ako'y tatawaging mapalad ng lahat ng salinlahi. So yung sabi abang alipin, no? Si Maria po isang magsasaka po siya, nasa tiriguhan. Noon yung mga magsasaka talagang tinuturing na mga mabababang katatayuan, no? At itinuring niya ang kanyang sarili na isang alipin, pero sabi dito, dahil sa dakilang bagay na ginawa sa akin ng makapangyarihan. Ito po ay, itong awit na ito, pagkatapos pong sabihin ng anghel na siya ay magliliman ng Espiritu Santo at magdadala ng tao, at ang sanggol na kanyang dadalhin at ipapanganak ay tatawaging anak ng Diyos. Aba, kung ito yung karanasan ay binigay ng Diyos kay Maria, talagang magpupuri ang kanyang kaluluwa. Kaya ang tanong ko po sa inyo mga kapatid, ano ang ginawa ng Diyos sa inyong buhay? Ano yung mga karanasan ninyo sa Kanya? Dahil po ba dyan ay nagpupuri din po kayo sa Panginoon? Sige, ika nga, count your blessings. Name them one by one. Diba? Kung nakikita po ninyo yung mga mabubuting bagay na ginawa ng Diyos, alam po ninyo, lahat po ay mabuti para sa Panginoon. Sabi sa Roma 8:28, we know that all things work together for good to them that love God. Kaya kay Maria, para sa atin, anuman ang ginawa ng Diyos sa ating buhay, ipagpasalamat po natin. Yung pong ikalawang application nitong awit na ito ni Maria. Ito siguro sabihin po natin nakakatakot, ano? Kasi ang sabi, ito'y patungkol dun sa mga inaapi at mga nang aapi. So balikan po na ninyo yung verse 51 to 53, no? Sabi, ipinakita niya ang lakas ng kanyang bisig, pinangalat niya ang lahat ng mga palalo ang isipan. Ito po yung mga tungkol sa mga nang aapi, kaya palalo ang tawag dito mga oppressor. At sabi pa, ibinagsak niya ang mga hari mula sa kanilang trono. Aba, napakadelikado nito. Yung salitang ibinagsak, kapag babalikan po ninyo sa salitang Griego, subverte. Subverte, ibinagsak. Dyan din po galing yung salitang English na subversion at subversive. Ayan. Pero dito po sa Biblia ginamit, at ang sinabi, ibabagsak ang mga hari mula sa kanilang trono. Bakit? Mga palulu mga abusado, mga mapagsamantala. Ayan, talagang babagsak yung mga yan. Pero, ang mga nasa abang kalagayan ay itataas, at sabi dito sa verse 53, binusog niya ng mabubuting bagay ang mga nagugutom at pinalayas niyang wala ni anuman ang mayayaman. Nako, lalong-lalo na po ngayon, ang dami pong nagugutom, ang dami pong mahihirap, hindi lamang sa ating bansa, kundi sa iba pang bahagi ng daigdig. Ayan. Kaya nga po, siguro sabihin natin, nakakatakot. Ang sabi pa nga ng iba revolusyonaryo daw itong bahaging ito ng awit ni Maria. Pero kung ganyan kikilos ang Panginoon, edi nasa sa Kanya po ang kapangyarihan. Kaya tayo po, kung tayo po'y kabilang dun sa mga nang aapi, nagsasamantala,
ay matakot tayo kasi meron kayong kalagyan. Pero kung tayo naman po ay kabilang dun sa mga inaapi, mga pinagsasamantalahan, yung mga tinatakot, yung pong mga dinadaya, ah, matuwa po tayo kasi ito yung pag-asa natin eh. Ito yung magpapaunlad sa ating buhay at ito po yung magpapalaya sa anumang pagkaapi. Yan. O, di? Yan po yung awit ni Maria. Yung pong ikatlong application po, no? Ganito po, no? Ang sabi po, tinulungan niya ang kanyang bayang Israel bilang pagtupad sa pangako niya sa ating mga magulang, kay Abraham at sa kanyang lahi magpakailanman. Bagamat ang tinutukoy po ni Maria dito ay ang bansang Israel, tayo naman po dahil kay Kristo, naging kabahagi na po tayo ng bansang Israel. Kaya dun po sa sinulat ng Apostol Pablo sa mga taga-Roma, yung pong bansang Israel ay mga Hudyo po yan, pero dahil po sa pangangaral ng Ebanghelyo na tayo po ay nakakilala kay Kristo, tayo po ay naidugtong. We were grafted dun sa puno ng ubas. Kaya, ayun, yung pangako ng Diyos kay Abraham, taglay-taglay din po natin. Dahil si Abraham, kaya nagkaroon siya ng ugnayan sa Panginoon, ay dahil sa kanyang pananampalataya. Tayo rin naman, dahil sa ating pananampalataya sa Panginoon, sa Panginoong Jesus, nagkaroon tayo ng ugnayan sa Diyos. Kaya tuloy-tuloy po natutuparin ng Diyos ang kanyang pangako, hindi lamang sa lumang Israel, kundi tayo ngayon na tayo po ang bagong Israel. Masaya ba kayo dyan? Ano po ba yung mga pinangako? Una, dun sa lumang Israel, nung naglalakbay po sila, pagkalabas nila sa Ehipto, sa aklat ng Exodus po ito, papatawid po sila sa Ilog Jordan. Pero si Aaron, General Aaron, nagpasugo siya ng mga espiya doon sa kabila ng pampang. At nung bumalik yung mga espiya na biro mo, ang dala-dala po nila ay bunga ng ubas na alalaki. Parang nyug siguro, no? Ganun kalalaki, no? At ang description nila doon sa bayan na papasukan nila, na pangako ng Diyos ay, it is a land flowing with milk and honey. Ibig sabihin, masagana yung lupain. Pero ang pangako ng Diyos sa atin, masaganang buhay. Dahil sabi po ni Jesus, ako ay naparito upang kayo ay magkaroon ng buhay na kasiyasiya. Yung kasiyasiya po yun hindi po ibig sabihin magiging mayaman ka. Bagamat okay din kung ikaw ay yayaman, no? Na ikaw ay ang sinasabi lang po doon ay magiging kasiyasiya. At ang kasiyahan po natin hindi lang po material, ano? Lalong-lalo na kung ikaw ay nasa wastong ugnayan at you are in good fellowship with the Lord. Yan po. Kaya nga, yung pangako ng Diyos kay Abraham at sa bansang Israel ay mararanasan din po natin sa pamagitan ng ating Panginoong Jesus. So, hindi lang po yan para sa bansang Israel, kundi maging sa atin din. Kaya nga po, dito po sa awit ni Maria, ano pong nakikita natin dito? On a personal level, meron pong assurance, meron pong katiyakan na kung tayo po'y magpapatuloy sa atin pong paglilingkod sa Panginoon, tulad ni Maria, ay tayo po ay kanyang pagpapalain, kasi ang sabi po ay ang kanyang pangalan daw ay tatawaging mapalad sa lahat ng salit-saling lahi. Ganun din po tayo. Dahil kay Kristo, tayo rin po ay pagpapalain tulad ng pangako niya sa Israel. Ang usapan diyan
You will be my people and I will be your God. Si Mary, meron po siyang special task na binigay sa kanya ng Panginoon. Kaya, ayun, meron po siyang pagpapala. Yung pong pangalawa ay yung pong pagbabago, no? Magkakaroon ng bagamat meron pong takot yan, no? Meron nakakatakot talaga mga pagbabago eh. Pero yan po ay sa ikagiginhawa, ikauunlad, lalong-lalo na yung pong mga inaapi at pinagsasamantalahan, no, yun. At panghuli po, yung pong para sa atin yung bansang Israel, na kung saan tayo ang bagong Israel, ito naman po ay nagbibigay sa atin ng pag-asa. Kasi po ang Israel ay meron pong tungkulin na maging ilaw sa sanglibutan, at maging light to all nations. Ngayon, hindi po nila nagampanan yan. Kaya, ayan, pinasa sa Panginoon, sabi niya, I am the light of the world. He who comes after me shall not walk in darkness. Tapos, ipinasa naman sa atin ng Panginoon, you are the light of the world. Let your light so shine before men, so that men will see your good works and glorify, purihin ang Panginoon. Glorify your Father who is in heaven. So mga kapatid, ipagpatuloy po natin ang pag-awit. Ano mang sitwasyon sa ating buhay, lalong-lalo na ngayon pong Pasko, no? Dahil po doon sa mga anghel, no? Gloria in excelsis Deo. Yan pong awit nila. Kaya gawin natin ang ating buhay ay isang buhay na awit ng pagpupuri sa Panginoon. Tayo po ay manalangin. Salamat o Diyos sa patuloy mong pagbibigay sa amin ng kaaliwan sa pamagitan ng mga awitin. Subalit higit sa lahat, ang kaaliwan at katiyakan na si Kristo ay nagdala ng buhay, hindi lamang para sa daigdig na ito, kundi sa buhay na walang hanggan. Panginoon, patawarin po ninyo kami sa aming makasalanan at patuloy po ninyo kaming baguhin. Ito o Diyos ang aming dalangin, sa pangalan ni Jesus. Amen. Tayo po ay dadako sa pagdiriwang ng banal na hapunan na ito po ay nagpapaalala sa atin sa ugnayan natin sa Panginoon. At again, sa pamagitan ng Panginoong Jesus sa kanyang kamatayan sa krus ay naganap lahat. Naganap itong inawit ni Maria na ang Diyos ay tagapagligtas, ang Diyos ay mapagpalaya, ang Diyos ay tapat sa kanyang pangako. Kaya't po sa ating pong pagtitipon ay ginagawa natin ito. Mga kapatid, ng gabing si Jesus ay pagkanulo, siya'y dumampot ng tinapay at kanyang pinagpira-piraso ito at sinabi, ito ang aking katawan na pinagputol-putol nang dahil sa inyo, kunin ninyo at kainin bilang pag-alaala sa akin. At gayon din naman matapos maghapunan, kanyang dinampot ang saro at kanyang sinabi, ito ang aking dugo na bubuhos ng dahil sa inyong mga kasalanan. Kunin ninyo at inumin sa ipagpapatawad ng inyong mga kasalanan at bilang isang bagong tipan ng pakikipag-ugnay. At sa tuwing ating kinakain ang tinapay at iniinom natin ang saro ay ating ipinapahayag ang kamatayan ng Panginoon ngayon at hanggang sa muli niyang pagbabalik. Kaya't siyasatin ng bawat isang kanyang sarili at humingi ng tawad upang siya ay maging karapat-dapat. Tayo po'y manalangin. Panginoon, pagpalain po ninyo ang mga simbolong ito na aming gagamitin upang ipahayag ang aming pakikipag-ugnay sa iyo.
sa pamagitan ng tinapay na iyong katawan at sa pamagitan ng iyong dugo na siyang espiritu na nagpapalakas sa amin. Pagalingin mo kami sa aming mga sakit at karamdaman. Pagtibayin mo ang aming pananampalataya at higit sa lahat, para kami po ay makapaglingkod sa iyo. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Maaari po ninyong i-post yung video habang tayo po ay namamahagi ng mga elemento. At kung lahat po tayo ay meron ng hawak na mga simbolo ng katawan at dugo ng Panginoon, sabay po tayong magsalo. Sinabi ni Jesus, ito ang aking katawan, kanin ninyo bilang pag-alaala sa akin. Sinabi ni Jesus, ito ang aking dugo na nabuhos ng dahil sa inyo, kunin ninyo at inumin sa ipagpapatawad ng inyong mga kasalanan at bilang tanda ng isang bagong pakikipagtipan ng paglilingkod at pakikipag-ugnay. Inumin po natin. Tayo po ay manalangin. Maraming salamat o Diyos sa pagkakataong ito na amin pong napagbulay-bulayan ang iyong mga salita at dahil sa hamon ng iyong salita, kami po ay magpapatuloy sa aming pong paglilingkod sa iyo. Maraming salamat sa pagdating ng Kapaskuhang ito. Nawa kami po ay hindi po kami maliligaw dahil sa tawag ng sanglibutan, kundi lalo po kaming magtatapat sapagkat ang Kapaskuhan ay para sa amin na iyong mga anak. Maraming salamat po at itong aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. So, Merry Christmas po. Happy New Year din po. So, yung pong ating kandila, kulay pink, yan po ang ika-4 na kandila ng Advent. Ang ibig pong sabihin, yan ang kandila ng pag-ibig. So, purihin ang Panginoon, ipagpatuloy natin ang paglilingkod sa Kanya. At ngayon, magsihayo tayo na taglay ang kapangyarihan ng Diyos na ating Ama, ang kaaliwan ng Banal na Espiritu, at higit sa lahat, ang pag-ibig ng bugtong na anak, ngayon at sa walang hanggan. Amen. Amen.